Hala, Chaudhry, maglululo ka na naman? Dahil lang sinabi ng utak-ipis na tambay sa kanto na nakakatangkad ang pagjajakul? Hala ka, hindi ka lang pala tanga, uto-uto ka pa. Lumipas ang mga panahon, hindi tumangkad si Chaudhry. At ang masama pa ay, naging lambutin pa siya at walang kumpiyansa sa sarili. Na naging dahilan kaya naman naging talunan, broke as fuck, na tambay sa kanto si Chaudhry. Si 11010. Bagamat pinanganak siyang manlet ay hindi ito dahilan para sumuko siya sa buhay. Na kahit pandak siya ay lumaban siya sa hamon ng buhay at nagsumikap siya ng mabuti para makamit niya ang inaasam-asam niyang tagumpay. Okay, hindi ko nasayangin ang oras nyo. Direct to the point tayo. Pag-usapan natin kung paano mo mapapataas ang height mo. Madaming benepisyo kapag matangkad ka. Kung mag-a-apply ka ng trabaho, mas madali kang matatanggap dahil mas madali mong magagawa ang mga trabaho dahil sa height mo. Ito trivia lang. Alam mo bang minsan mas gusto ng babae ang matangkad kaysa gwapo? Kaya simulan na natin. Unahan na kita, hindi mahalaga kung lagpas 20 ka na o kahit palagpas ka na sa kalendaryo. Dahil maaari ka pa rin tumangkad anuman ang edad mo. Dahil ang ating growth plates ay hindi tuluyang nagsasara. Ang growth hormone ay napakahalaga upang tumangkad ang isang tao. Pero kahit ganong karaming ehersisyo o stretching ang gawin mo, kung mahaba ang genetically growth hormone mo, ay hindi ka rin lalaki ng sobra-sobra. Pero maaari mo pa rin mahigitan ng natural na magiging tangkad mo kung gagawin mo ang mga sasabihin ko. Narito ang 3 paraan para mapataas ang ating growth hormone. Unang-una na dyan ang pagtulog o sleep. Alam mo ba na ang karamihan ng ating growth hormones ay inilalabas sa unang 90 minutes ng pagtulog? Ayon kay neurologist Andrew Huberman, mahalaga ang mahimbing na tulog para sa production ng growth hormones. Ang growth hormones ay lumalabas sa unang bahagi ng ating pagtulog, lalo na sa tinatawag na slow wave sleep o mahimbing na pagtulog. Upang regular itong mabigay ng ating katawan para ma-repair nito ang ating tissue at iba pa. May 2 kondisyon ang kailangan. Kailangan mong mapaabot ang deep sleep at kailangan mong mapababa ang glucose at insulin level ng ating dugo bago matulog. Kaya't napakahalagang matulog ng maaga upang mapaganda ang kalidad ng pagtulog mo sa gabi. Iwasan ang blue light bago matulog. Halimbawa na lang ng mga blue light ay ang mga ilaw na nanggagaling sa ating cellphone, computer at iba pang uri ng mga gadget. Buksan mo ang reading mode ng cellphone mo o di kaya ay gumamit ka ng blue light blocker glasses. Ito ay isang salamin na maaari mong suotin upang ma-block mo ang mga blue light na papunta sa mata mo. Number 2, intermittent fasting. Ang intermittent fasting ay makakatulong para mapataas ang HGH o Human Growth Hormone. Ang mga oras na hindi pagkain ay nagpapalakas ng GH o growth hormones na nagdudulot ng fat loss at muscle gain. Paano ito gawin? Mag-fasting ng 16 na oras at kumain sa loob ng 8 hours window. Halimbawa, ang iyong first meal ay 12 PM ng tanghali at ang second meal mo ay 8 PM ng gabi. Ayon ay tinatawag na 2 meals a day. Iwasan ang pagkain ng 2 oras bago matulog. Halimbawa na lang ay kung matutulog ka ng alas 10 ng gabi ay kailangan ay alas 8 pa lang ay tapos ka nang kumain. Number 3, pag-ehersisyo o pag-exercise. Sabi ng mga tulongges na matanda na kapag bata ka at nagbubuhat ka ng barbell ay hindi ka natatangkad. Well, mali yun. Dahil isa lang yung haka-haka ng mga pulpol na ninuno natin. Dahil may mga ehersisyong nakakatangkad o nakakapagpataas ng ating growth hormones. Kabilang na dito ang pinakamabisang exercise kapag isa kang atleta. Ayun ay ang sprinting. Paano ito gawin? Simple lang. Tumakbo ng mabilis sa loob ng 30 seconds. Mas maganda kung ang takbo mo ay bigay todo. Magpahinga ng 1 hanggang 2 minuto tapos banat ka ulit. Pwede mo itong isabay sa leg day exercise mo kung push-pull leg split ang workout split mo. Mas maganda rin na unahin mo ito dahil ito ang pinakamahirap mong exercise. Kung may sprinting treadmill naman dyan sa gym nyo ay mas maganda. Suggest ko lang gawin mo ito ng 4 reps hanggang 8 reps depende sa kakayahan mo. Kung desidido kang tumangkad, gawin ito ng 2 to 3 times a week bawat linggo para sa pinakamahusay na resulta. May mga stretching na ang patangkad. Narito ang 5 pinakamatinding stretching exercise na
dapat gawin tuwing umaga at bago matulog para ikaw ay tumangkad ng mabilis. Una, hanging exercise. Hawakan ang pull-up bar ng mahigpit. Huwag hayaang sumayad ang paa mo sa lupa. Kung sanay ka na dito, orasan mo ang sarili mo ng 1 minute per set. Pero kung baguhan ka pa ay magsimula ka ng 20 seconds. Dahan-dahan mo na lang dagdagan ang oras nito. Number 2, downward dog. Lumuhod ka sa sahig. Kamay sa harapan ng iyong balikat. Itaas ang tuhod, itutok ang balakang paitaas. Itulak ang sakong pababa. Gawin ito ng 30 seconds at ulit-ulitin ito ng 5 beses para mas maganda ang resulta. At marami pang ibang stretching exercise gaya ng calf stretch, cobra stretch, mga exercise na nakakatangkad. Una na dyan ang pagbibisikleta o cycling. Gumamit ka ng totoong bisikleta o ng stationary bike. Isakto mo sa iyo ang sukat ng seat height ng bike mo para nauunat mo ng maayos ang binti mo. Magbike ka ng 20 to 10 minutes araw-araw sa katamtamang bilis na kaya mo. Number 2, jumping rope. Ang ehersisyo na to ay napakahusay sa ating bone stimulation dahil paulit-ulit ka ditong tatalon. Gawin mo ito ng 3 minutes, 3 to 4 set kada araw. Number 3, swimming. Pansinin mo na lang karamihan ng mga swimmer ay matatangkad dahil ito ay isa sa pinakamabisang paraan dahil pinapahaba nito ang katawan at ang ating spinal cord. Pinaka-the best na style ng paglalangoy ay ang breaststroke dahil sa posisyon nito habang nalangoy. Subukan mong lumangoy kahit isang beses sa isang linggo. At least 1 oras kada swimming session. Bonus tip, mindfulness at meditation. Ang sobrang stress ay may masamang epekto sa ating growth hormones. Kaya mapapansin mo na lang ang mga batang laki sa yaman ay matatangkad kahit mga bansot ang kanilang magulang dahil ito sa kanilang kinakain at kakaunting stress sa buhay. Maglaan ka ng kahit 1 minuto araw-araw sa meditation dahil makakatulong ito sa stress, tulog at pagbabago ng ating katawan.